kababayan, no? Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Yun pong press briefing nito ni Auntie Claire. Diyan lang po muna tayo mag-focus dahil galing po kami ron sa Cainta. Actually, hindi ko na natapos kasi kinakailangan pang bumiyahe pabalik po ng Bulacan. Kung ano man po yung mapapanood naman natin sa SMNI, yung mga nangyari doon. Hindi rin po ako nakapag-live kasi yung signal ko po paputol-putol. No? Pasensya na po yung mga nanonood kanina na hindi po matuloy-tuloy yung live natin doon sa Cainta. Okay. Pag-uusapan natin po ngayon si Auntie Claire po, sinabi po na fake news. Kasi iniintay talaga natin to si Auntie Claire dahil alam ko yung deklarasyon ni BP Sara na may kinalaman si First Lady Lisa Araneta Marcos doon po sa di umano'y namatay sa overdose ng cocaine. Ay di umano ay kasama si Lisa Marcos doon sa grupo na yun. Sabi ni BP Sara. Sinabi po direkta ni BP Sara. Sinabi lang po to ni Claire, ni Auntie Claire na fake news. Okay? Pag-usapan din po natin, kaugnay pa rin po niyan, malilinawan na po yung mga nagsasabi ng 7 pesos. Hindi po masagot ni Auntie Claire. Hindi po sinagot ni Auntie Claire at nagpalusot. Nagpalusot po na yung press briefing daw po, ang tinatalakay lang doon ay yung mga sinasabi ng Pangulo. Totoo ba yun? Palusot niya lang yun kasi 7 pesos. Sinadya o hindi niya sinasadya, hindi niya po naintindihan yung sinabi ni Tatay Digong. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin mga kapatid, no? Ilang araw na lang po, kanina nakikinig ako kay Vic Rodriguez, dito po kay napakinggan ko rin po si Congressman Marcoleta. Napakinggan ko rin po si Hinlo at saka si Jimmy Bondok. Alam po ninyo yung nagmarka po sa akin, no? Yung sinasabi ni Vic Rodriguez na panahon na para sisantihin, no? Tanggalin na natin, wag na nating iboto ito pong mga tao o itong mga congressman na nagpa-impeach kay BP Sara. Alam naman po natin na yung impeachment na yan ay political. Gusto po nilang mabura si BP Sara bilang contender o gusto nilang tanggalin bilang kalaban nila sa 2028 si BP Sara. No? Kaya ito pong mga alipores na ito na mga congressman, dapat hindi na manalo. Ikalawa po, matindi rin po yun nga po yung wala talagang epekto, no? Ayon naman po kay Marcoleta, talagang wala pong epekto tong mga pinagagawa na mahal pa rin ng bigas, malala pa rin ng krimen at takot sila na mahalal, no, si Marcoleta kasi nga alam po nila na yung mga pinagsasabi nila ngayon hindi na po makakalusot yan. Pag nariyan po sila Marcoleta, sila Vic Rodriguez, ito si Hinlo. Si Hinlo naman po yung inatake niya yung mga SAR-base, no. Sana ang panalangin lang ni Hinlo kasi siyempre mga bagito sila sa pagdating po sa senatorials, no. Sana po pakinggan lang natin si Tatay Digong, no? Isang tabi natin yan kasi imposible naman, di ba? Yung survey, sinasabi, ang layo na ng agwat ni Bongo sa kanyang second. Parang
61% na si Bongo. 40% lang eh. Wala po akong TikTok. Pahinga muna ako. Pahinga muna po tayo sa pagpapaliwanag ng gabi na kasi. Gusto ko po seryosohin muna to. Pag mga gusto ko ng laruan, doon binubuksan ko po yung TikTok. Pero yung seryosohang usapan po. Yan, napakinggan ko si si Hinlo na ganun nga no. Na sana kasi alam niyo po kung napakataas na po ni Bongo, 60% tapos ang susunod sa kanya 40% si Tulfo, Erwin. Imposible po na dalawa lang po yung pumapasok, di ba? Dalawa lang po yung pumapasok sa slate po ni Tatay Digong. Kaya questionin mo rin eh. Questionin mo rin samantalang dati po yan eh, pwede po yan dati. Bakit po pwede po yan dati? Kasi dati wala naman po nananawagan ng straight eh. No? Wala naman pong nananawagan ng buhat eh. Ang point ko nga, 'di ba? Pag binoto po si Bongo, iboboto rin lahat eh. Imposible, sabi ko, imposible yan. Yan result. Yang sinasabi na survey, hindi po makatotohanan yan. Kasi nga, paano mangyayari yun? Nabuhat-buhat ang labanan. Ang panawagan din ng mga alyansa, straight din sila. Panawagan, straightan. Straightan po eh. 'Di ba? Okay. Straightan po yung boto. Kaya wag po kayong papadala dyan sa mga survey na yan. Hindi po natin alam kung ano pong nangyayari, bakit ganyan. Pero hindi po yan maipapaliwanag na yung mga bumoboto, katulad po ngayon, sino po yung nakaboto na OFW? Tapatan po tayo. Sino po yung mga OFW na nakaboto na? Totoo ba na hiwa-hiwalay po yung boto nyo? Totoo ba na si Bongo lang binoto nyo tapos si Beto, tapos the rest panay mga alyansa na? Hindi po ba napakalaking kalokohan yan? Iba po tong botohan na to, no? Okay. Kung yung dati pwede yung ganyan na kasi ang formula niyan ganito eh. Dapat ang formula nila, maraming mananalong administrasyon, di ba? Pero may dapat manalo rin na oposisyon, yung pinakasikat, yun si Bongo at si Bato. Tapos dapat meron ding manalong independent. Imagine ninyo, si Willie Revillame na ang tanging sinasabi, wala raw siyang batas na inihahanda na ipapatupad. Walang batas eh. Paano mananalo? Hindi ko po alam, no? Kaya nga po, buong tiwala po tayo, iboto nyo po, no? Iboto nyo po yung mga kandidato natin straight. Yun lang po. Wala pong makakalusot dyan. Pasok tayo lahat sa banga. Yan ang sasabihin ko sa inyo. Iboto nyo lang. Bumoto lang po tayo. Okay? Okay. Punta na po tayo rito. Ito po, pinakamatindi talaga to si Anticler. Nakakatuwa talaga to. Kaya po, ako, di ba nanonood tayo? Nanonood po ako ng mga anong tawag dyan? Mga BBM vloggers. Dalawa lang po pinanonood ko. Kasi mukhang sila yung pinakamagagaling before Anticler. Pinanonood ko yan si Jared tsaka to si Mike Abe. Kasi mukhang silang dalawa yung may utak sa mga vloggers ni BBM. Hindi po dahil nawiwili ako sa kanila. Actually, wala silang pareho silang walang kwenta mag-vlog eh. Natutuwa po ko kay Anticler kasi at least na tayo, no? Okay, eto po, marami po siyang sinabi dito eh. Okay daw yung drug test
binalita nila drug test ng mga driver, okay naman daw 'yun para po yun 'no. Kay Auntie Claire, maganda kasi si Auntie Claire, hindi ko na kinakailangang pagtiyagaan si Abe tsaka si Jared kasi wala talagang sense eh. Sa totoo lang po. Pinipilit ko lang po sila. Alam niyo yung ginagawa ko yung kunwari para worthy sila na worthy sila na batikusin. Yung pinabibigat mo kunwari yung mga argumento, parang si Patsabilio. Pinabibigat ko lang kunwari yung mga argumento niya pero actually para kasi mahirap pong patulan eh. Okay. Drug test sa driver, okay lang. Yun nga ang tanong kong kasunod dito. Ikaw naman, Mama GQ, alam mo naman style ko, hindi po talaga ako tumatagal. Parang ngayon lang tayo nagkita ba? Hindi ko po kaya tumagal na makinig ng kahit na sino. Hindi ko kayang i-absorb. Kasi lahat po hindi po kasi ko yung nakikinig tapos may mga nakikinig po kasi labas-pasok lang, labas-pasok eh. Masakit po, mahirap po ako nakinig kasi lahat po na nagsasalita, habang nagsasalita sila, iniisip ko po yung sinasabi nila. Okay. Okay po. Yung drug test po sa driver, okay po yun. Kaya lang, bakit sa driver lang? Di ba? Thank you very much sa Hopia at sa Peace Cracker, madam. Bakit sa driver lang? Bakit hindi pwedeng i-drug test yung Pangulo? At saka yung mga cabinet official. Alam na natin sagot dyan. Okay. So, fake news, sabi ni Auntie Claire, fake news yung pagkakadawit ni Lisa Marcos doon po sa di umano ay namatay sa overdose na isang sikat na o galing sa isang bilyonaryong pamilya. No? Na ang fake news doon, tinukoy kasi ni BP Sara eh. Kasama si Lisa Marcos doon sa grupo nung tao na yon, no? Na overdose di umano sa cocaine. Okay. So tinabloyan ni Auntie Claire, sabi niya fake news yan. Fake news yan dahil si Lisa Marcos daw nagpakita ng picture. Gandang hapon, Boss Badong from Riyadh. Thank you very much, Ronald Alan sa Tensar. Ayan, Ronald Alan Araneta. Kaano-ano mo silam? So sabi ni Auntie Claire, eto nga yung picture, umatid siya sa BSP GSP at that time. Ibig bang sabihin, sinasabi ba ni BP Sara na hindi naganap yung GSP? Galing eh, no? Magaling din si Claire eh. Wala naman po ako narinig. Wala naman po ako narinig tungkol sa GSP kay BP Sara. In fairness po kay BP Sara, ikaw lang ang nagsasabi niyan. Ang linaw po ng BP Sara eh. Naroon si Lisa Araneta Marcos. Kasama niya yung na-overdose. Yun yung sinabi ni BP Sara. Wala po siyang sinasabing GSP. Ikaw lang nagsasabi niyan. Para pabulaanan si BP Sara, para sabihin fake news, sinabi mo na yung time na yun, si Lisa Marcos ay kasama ng mga GSP. Okay. Alam niyo po, sabi nga kanina, nung nagmamalaki, ang dami ng kaso ni BP Sara. Correct. Di ba? Miski nga yung pangyayari, naalala niyo yung dadalhin sana nila si Attorney Zulaika sa correctional, di ba? Na hinarang ni BP Sara. O yun nga, kinasuhan nyo si BP Sara eh. Magtapatan na tayo, Auntie Claire.
Lahat kinaso nyo kay BP Sara. Impeachment, pati yung sabi niya na pag ako namatay, may inutusan na ako na maghiganti sa akin. Di ba? May kaso siya ron. May kaso siya nung inaawat niya yung mga pulis na dadakip o magdadala kay Attorney Zuleika doon po sa correctional o sa ospital ba muna? Ospital. Kinasuhan nyo rin, na-dismiss nga lang. Kinasuhan nyo ng impeachment. Wala po kayong, di ba, Ante Claire? Yung mga kakampi mo sa palasyo, walang pakundangan yan eh. Kung fake news yan si BP Sara at kasiraan yan ni Lisa Araneta Marcos, di ba? Bakit hindi nyo kasuhan si BP Sara? Nang makita kung may mailalabas si BP. Kasi kung police report yung kinukot ni BP Sara, hindi po basta-basta lalabas yan. Pero kung kinasuhan nyo, mapapatunayan nyo na kung sino nagsasabi ng totoo. Ang dami nyo nang kinaso eh. Ano yung nakakapigil sa inyo para kasuhan ulit si BP Sara dyan? Ayan po, mas kasiraan niya ng pamilyang Marcos. Ibig nyo sabihin, yung mga simpleng hinarangan niya, yung pilit na pagdadala kay Atty. Zuleika, pwede nyo sang kasuhan dito. Sirang-sira kayo, hindi nyo makakasuhan. Bakit hindi mo pagpayuhan? Yung pamilya Marcos nakasuhan at ikaw na mag-abogado. Ikaw na mag-abogado. Ang galing mo pala eh. Sino bang kinakasuhan nila ng fake news? Mga vlogger lang? Pero pagka Vice President, hindi nyo kaya. Hindi po hindi nyo kaya. Kaya nyo pong ikaso. Wala nga katotoran yung mga pinagkakaso nyo eh. Thank you very much kay Willie Boy na nagbigay sa atin ng $9.99 pesos. Gawin muna natin to si Willie Boy na moderator. Gandang hapon ba dong? Ayun pala, hindi pa pala natin ng moderator si Roland Alan. Ito rin si Willie Boy. Gawin na rin nating moderator. Para magkaalaman, di ba? Kuya Will. Sa pakape. Baka gusto mo magpa-jacket dyan. Ngayon, sabi mo fake news, sabi ni BP Sara. Kung wala kayong isasampang kaso kay BP Sara, salita-salita lang, salita ni BP Sara versus salita ni Ante Claire, sino paniniwalaan ng tao? Sino sa tingin nyo ang may kredibilidad? Si Ante Claire o si BP Sara? Di ba? Okay. Ikalawa, yung basura. Nag-react siya doon sa basura daw. Basura in, trash in, trash out. Ang paliwanag ni BP Sara, ganito, no? Ang sinasabi ni BP Sara, wala kasing natural. Ang sinasabihan niya, ikaw, Claire, bakit panay basura lang lumalabas sa'yo? Di ba? Bakit panay paninira? Yun yung tinutukoy niyang basura, yung panay paninira lang. Ang sinabi diyan ni BP Sara, kaya basura lang yung lumalabas sa bibig mo, Claire. Kaya panay paninira lang. Wala namang kasing ginagawa ang Pangulo. Yun po yung premise dun. Walang ginagawa ang Pangulo ng Pilipinas. Dito ako believe kay Ante Claire eh. Nadadala niya sa gusto niyang argumento eh. Wala namang ginagawa yung Pangulo ng Pilipinas. Kaya ang gagawin lang nila, manira sa mga Duterte. Yun yung meaning nung trash in, trash out. Ano ba magagawa ng spokes ng Pangulo? Si Claire yun. Kahit po i-deny nyo na si Claire ay hindi nyo spokes, yun po ang lumalabas eh. Di ba? Basura lang lumalabas sa bibig ni Claire kasi nga, wala naman siyang maipagmamalaki na ginagawa. Ante Claire, si Pangulong Marcos nagmamalaki
Ano yung sinabi ni Pangulong Marcos na malaki kong pagkakamali? Paulit-ulit ako sinasabi ko, walang proyekto si Marcos sa infrastructure. Yung pala, pinagmalaki kanina. Ano sabi ni Marcos? Panay paggawa natin. Hindi po hindi po nagpapagawa tayo. Ha? Panay paggawa natin ng mga flood control projects. Ante Claire, pag malaki mo naman yung flood control projects, para naman nasisiyan kami. Pag malaki nyo naman, saan ba yung mga flood control yan makikita? Panay flood control daw eh. Okay. Ayon din kay Ante Claire, yung Hong Kong Gold Link na money laundering, wala daw katotohanan. Ganun niya lang po, pinasimple yun. Walang katotohanan. Ang nagtatanong itong si Eden eh. Bilib din ako dito kay Eden. Hanggang ngayon, nariyan pa. Maganda po yan, you know? Hindi nila matanggal-tanggal si Eden kasi sinasabi nila yung press freedom, di ba? Nagtatanong lang naman, bakit mo tatanggalin, di ba? Wala namang pinipake news. Okay. Nakakatuwa to si Eden ng Net25 kasi consistent siya, no? Yung mga butas dito kay Ante Claire, consistent talaga siya. Okay. Eto po, na-discuss din nga pala yung kay Pulong, di ba? Na-discuss din ni Ante Claire yung kay Pulong na may sinabi si Ante Claire na dahil yung parang wala kagad sila dun sa isang panig eh. Yung sa laman ng video eh. At akala mo naman, napakalaki nung kasalanan ni Pulong. Di po ba? Parang akala mo kidnapping, kidnap for ransom, o drug trafficking yung binibintang kay Pulong o massacre ng ang binibintang naman kay Pulong di umano hindi raw nagbayad ng kulang ang binayad sa chiching. Kala mo talaga ang laki-laki, no? Ngayon, yung iba pa pong nakita nyo, yun ay nakita nyo. Di ba? At nakita nating lahat. Hindi, kasi walang tokis eh. Di ba? Kung ano yung interpretasyon nyo, yun na yun. Kung bakit pabaliktad. Baka nagbato sa ila. Bakit pabaliktad siya gumamit ng Ibig sabihin, meron pong panyanyari yun eh. Di ba? May panyanyari po na sila lang po nakakalam yung mga naroon eh, no? Kasi nakakatawa yun eh. Di ba, sinasaksak ni Pulong kunwari, pero baliktad. Hindi natin alam kasi hindi naman siya, nakikita nyo ba na pumapalag o tumatakbo? Wala naman eh. Di ba? Wala namang kaguluhang nagaganap. Tapos yung sinasaktan ba, sinapak ba? Sinapak ba sa yung tao? Wala rin eh. Kaya nga, kung may reklamo na po, ano yung problema nating lahat? Di ba? Natural lang po yan eh. Kaya nga po sabi natin, kung ako nakakita, wala nga po kumbaga o anong pag-uusapan natin ditong kaso? Sinaksa ka ba? Sinapa ka ba? Hindi po. So ang bali ang kaso lang, ang pinag-uusapan lang nating kaso ay kulang yung bayad, gano'n. Hindi ko rin maintindihan eh.
Nariyan na yan, di ba? Sabi nga ni Pulong, di nakita naman ng mga kababayan namin, bahala na sila kung gusto pa rin nila ako iboto, hindi, dahil lang doon. Pero hindi po pwedeng isang tabi ni Auntie Claire yung sinasabi ni BP Sara na politika yan lahat. Yun kasi hindi masagot ni Auntie Claire eh. Politika yan lahat, di ba? Pag merong involvement, may isyong malaki, meron po silang tinatapatan po nila. Bakit hindi niya sinagot yung yung issue nung impeachment ni BP Sara, katumbas yun nung anong sinabi ni BP Sara, nung may issue ng mga blanco, issue ng blanco sa budget eh. Nagpasa sila ng mga blanco, nagpasa sila ng budget na may mga blanco. Putok po yun. No? Pantabo nila sa issue, nagsampa sila bigla-bigla ng impeachment kay BP Sara. So yun, doon na nabaling lahat ng tao. Hindi ko sinasabing mas malaking issue yung blank pages o blankong mga numero. No, hindi ko sinasabing mas malaki yun. Pero definitely, may paglabag sa saligang batas doon. O may nilalabag na batas doon. Tapos dinagdagan pa nila para ito ng pag-usapan, yung impeachment na ni BP Sara. Hindi pinag-usapan ni Auntie Claire yun. Ang sinabi niya lang yung kay Pulong, tsaka yung kay ito pa isa. No? May sinasabi sila yung yung basura. Balikan lang natin yung basura. Kasi ang parang sinasabi ni Auntie Claire, prime water eh. Prime water yung usapin. No? Diyan sa basura na yan. Basura po ba? Ganito pa yung mga tanong ni Claire eh. Basura po ba kung paimbestigahan ni Pangulong Marcos yung prime water na alam naman natin na maraming nagrereklamo? Alam mo, Auntie Claire, ibig mo sabihin, nung inendorso ni BP Sara, si Villar, tsaka lang maraming nagreklamo? Alam mo yung prime water, hindi pa kayo presidente. Hindi pa presidente si Marcos. May problema na ang mga tao sa prime water. Naging presidente si Marcos, tuloy-tuloy pa rin mang problema. Ang tanong, oo nga, gurgur ako eh. Ang tanong sa iyo, Auntie Claire, bakit ninyo kinuha si Camille Villar kung talagang problemado kayo, pinoproblema nyo yung prime water? Di ba? Kaya politika po lahat eh. Tama si BP Sara, politika yan lahat. Matagal na may problema yan eh. Hindi nyo iniimbestigahan. O kung hindi po politika yan, sino po inimbestigahan ninyo? Na bukod po sa mga kaibigan at mga Duterte, sino pa po ang iba ninyong inimbestigahan? Kung hindi kaibigan, iniuugnay ninyo si Duterte. Di po ba? Duterte, Sara Duterte, mga kaibigan, mga katrabaho. Yan yung gustong-gusto nyong imbestigahan eh. Sino sa mga magnanakaw ang inimbestigahan ninyo? Lalo na dyan sa House of Representatives. Yan yung kakamping nyo talaga eh. O, di ba? Bakit ngayon lang iimbestigahan yung prime water? Ang tagal nang may problema sa prime water. Bakit ngayon lang? Kasi ngayon lang inendorso eh. Napahiya kasi si BBM, napahiya. No? Napahiya na nga siya at kumalas si Amy Marcos sa alyansa. Napahiya siya lalo nung inendorso ni Sara Duterte si Camille Villar.
Opo, papunta po ako riyan. Kulang po kayo. Okay. So, tinanong ngayon ni Maring Eden. Sabi ni Maring Eden. Kay Auntie Claire. Ano po ang ano po ba talaga yung 7 pesos? Kasi po, marami pong mga alam mo Eden, hindi mo pa diniretso eh. Maraming mga naniniwala sa inyo na mga BBM supporters na 7 pesos ay pinangako ni Tatay Digong. Kitain mo na, Auntie Claire. Ikaw pala, sa vlog mo pala, maang-maangan pa siya no? Ngayon, paano po yan sinagot ni Auntie Claire? Ay, hindi ko po sasagutin yan. Kasi ang sinasagot ko lang dito, nililinaw ko lang po yung mga sinasabi ng Pangulo. Okay naman yun, di ba? Kahit hindi ka spokes, mga galing sa Pangulo. Tanong, bakit mo tinatalakay yung issue ng ni Pulong? May nabanggit ka pa na panandaliang, parang ganun yung termino niya, panandaliang kaligayahan. No? May nabanggit ka pang ganun. Bakit mo tinatalakay yun? Hindi naman, sinabi ba ni BBM na talakayin mo yan si Pulong? Sinabi ba ni BBM na talakayin mo si First Lady? Sinabi ba ni BBM na ikaw na nga ang tinatanong dahil ikaw nagsabi. Sabi mo, 7 pesos ang bigas. Di ba? Hindi ko alam kung ano sinabi mo. Pero yung may mga naniniwala, kaya ka nga tinatanong ni Eden eh. Kasi ang pagkaintindi ko ron, inulit-ulit ko po yung sinabi ni Tatay Digong. Pareho kami ni Eden ng pagkaintindi. Pareho tayong lahat ng pagkakaintindi. Ang sinabi ni Tatay Digong, reduce at 7 pesos. Di po ba ang linaw nun? Reduce. Hindi po sinabi na 7 pesos. Kaya ang daming BBM supporter na naghanap, nasa ng 7 pesos ni Tatay Digong, 7 pesos na bigas. Nung tinatanong ka tungkol doon, iba raw yung vlog niya sa trabaho niya bilang PCO Undersecretary. Ano ibig sabihin ng Claire? Bilang PCO Undersecretary, kinakailangan mo magtapat, pero bilang vlogger, pwede ka mag-fake news? Yung ba ibig mo sabihin? Hinihiwalay mo? Ako kasi hindi. Si Badong ako na kainuman mo, halimbawa nagkainuman tayo, si Badong ako na vlogger, si Badong ako na naglalakad, pare-pareho lang po ako. Si Badong pa rin ako. Tapat ako pag nagbablog. Tapat iba po yung tapat sa hindi nagkakamali. Marami po ako nagpagkakamali. Tapat ako, no? Sa aking pagbablog. Hindi ko sinasabing perfecto ako. Hindi ako nagsisinungaling. Yung pagkaintindi ko, minsan mali ako ng pagkaintindi, pwede kong bawiin kasi out of yun eh. Walang mali siya yung, ikaw, bakit hindi mo mabawi yung 7 pesos? Yun yung problema kasi. Kinakatwiranan mo lang.